Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2341, Saint. Ang canonization area ay nasa gitnang bahagi ng Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Karaniwan, ito ay isang disyerto, dahil walang China natitira doon, at isang mahirap na lugar upang magsanay ng paglilinang. Mahirap isipin na sa lugar na ito ay ang canonization area. Isang napakaraming malalakas na cultivator ang lumitaw doon. Ang mga malalakas na cultivator na iyon ay mukhang mahinahon, ngunit sa loob, sila ay hindi, lalo na ang mga nabuhay ng napakatagal na panahon. Para sa mga taong hindi nangangailangan ng napakahabang panahon upang maabot ang tuktok ng Shengdi layer, o ilang mga henyo mula sa shrines, ang pagiging isang saint ay hindi kasing hirap ng ibang tao. Gayunpaman, para sa mga matatanda, ito ay medyo mahirap. Kailangan nila ng tulong, swerte, at pagkakataon. Ang canonization area ay isang magandang pagkakataon. Sa hilagang kanluran, galit na sumimangot ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong balabal. 1,000 taon na ang lumipas. Noong nakaraang pagkakataon, nalampasan ko ang pagkakataong maging isang Saint Emperor. Sa pagkakataong ito, kailangan kong magtagumpay. Sa kanluran, isa pang maputing matandang lalaki ang tila kalmado, ngunit sa loob-loob niya, naisip niya, 1,000 taon na ang lumipas. Paano ko palalampasin muli ang pagkakataong ito? Ang hindi kapani-paniwalang China pumupuno sa hangin bawat 1,000 taon ay magiging akin sa pagkakataong ito. Bukod sa kanila, marami pang matatandang lalaki ang dumating at ganoon din ang iniisip. Nalampasan na nila ang pagkakataong maging mga Saint Emperor 1,000 taon na ang nakalilipas, kaya't nagtanim sila ng husto sa loob ng 1,000 taon at hindi pa rin nila nagawang maging mga Saint. Kailangan nilang samantalahin ang pagkakataon ngayon. Nang dumating si Lin Feng, tumingin siya sa paligid ng may pagtataka. Napakaraming malalakas na cultivator. Darating ba ang lahat ng Saint Emperors ng Continent of the Nine Clouds? Nakasakay siya sa likod ni Aomo. Sa katunayan, para sa mga Saint Emperors, ang pagkakataon na maging isang Saint ay hindi kapani-paniwala, isang hakbang pa at malalampasan nila ang kamunduhan at makakamit ang kabanalan. Ama, natanong mo na ba ang mga detalye? Tanong ni Aomo. Na-curious siya. Narinig ko na may Saint Lock, hindi ko talaga alam kung ano iyon. Sabi ni Lin Feng, mahirap isipin na ang isang mapanglo na lugar ay maaaring magsilang ng isang diwa na tinatawag na Saint Lock at makakatulong sa mga cultivator na maging mga Saint. Walang espiritual na chi doon. Ang mga bagay ba ay nagiging kabaligtaran kapag umabot na sila sa sukdulan? Bulong ni Lin Feng. Damon. Tawag ng boses sa sandaling iyon. Tumingon si Lin Feng at nakita si Qi Lianshan. Tumiti si Qi Lianshan at sinabing, Damon, pumunta ka rin para subukang maging isang saint. Talaga. Sabi ni Lin Feng. Dumating si Qi Lianshan sa tabi niya at sinabing, narito ang napakaraming matatanda. Marami na silang pinagdaanan sa buhay. Napakalakas mo, pero nahihirapan ka. Tanong ni Lin Feng. Siyempre. Tumanggo si Qi Lianshan. Kung mas na-absorb mo ang Saint Lock, mas maraming pagkakataon na maging isang saint. Bawat 1,000 taon, kapag may nakakuha ng Saint Lock, gusto ng iba na patayin sila para nakawin ito sa kanila. Nakita ko, ang mga Saint Emperors ay nababaliw sa mga ganitong pagkakataon. Sabi ni Lin Feng, ang pagiging saint ay ang pinakamahalagang layunin ng Saint Emperor. Ang mga cultivator ng mga shrine ay napakalakas. Meron silang Saint's weapons. Kapag lumitaw ang Saint Lock, ang sitwasyon ay nagiging lubhang mapanganib. Tumingin ka doon, alam mo kung sino ang matandang iyon na nakaitim na damit. Tanong ni Qi Lianshan kay Lin Feng. Ayoko. Pag-amin ni Lin Feng. Tumingon ang matanda, mukhang delikado. Iyan ay si Saint Emperor Freeze, kinokontrol niya ang freezing daw at ang kanyang daw ay umabot na sa pinakamataas na antas. Hindi lamang niya may freeze ang iyong katawan, ngunit maaari rin niyang i-freeze ang iyong mga iniisip at ang iyong kaluluwa. Kaya kanyang patayin ng 100 beses sa isang kisap mata. Bukod sa freezing daw, naiintindihan din niya ang isang nakakatakot na uri ng lakas. Ang lakas ng kalawakan. Kita mo. Mukhang kinakabahan si Qi Lianshan. Tiningnan ni Lin Feng ang matanda na nakasuot ng maitim na damit at tumanggo. Delikado siyang cultivator talaga. Maaari niyang gamitin ang walang laman na lakas ng espasyo at i-freeze ka sa isang kisap mata. Talagang sapat na ang kisap ng mata. 1,000 taon na ang nakalipas, siya ay nasa pinakatuktok na ng Shengdi layer. Hindi siya maaaring maging isang saint at malas. Ngayon, 1,000 taon na ang lumipas, mas malakas lang siya. Sabi Qi Lianshan. Tumanggo si Lin Feng. Isa lang ang masasabi ko sa inyo, ang mga matatanda rito ay napakalakas. Kahit na hindi marami sa kanila, lahat sila ay nakakatakot. Mayroon silang 1,000 taon ng karanasan. Sa lahat ng miyembro ng shrines, magiging mahirap itong kompetisyon. Doon, dumating na ang mga miyembro ng Fire Shrine. Si Qiyong Jiutian ay sikat na ngayon. Sabi ni Qi Lianshan. Tumingon si Lin Feng at tumingin kina Qiyong Jiutian at Qiyong Haiya. Kasama nila ang isang grupo ng malalakas na cultivator mula sa Fire Shrine. Maging si Wu Shang ay naroon. Kahit na siya ay mas mahina kaysa sa maraming mga tao na naroroon, siya ay malakas pa rin. Nais din niyang subukan ang kanyang kapalaran. Si Qiyong Jiutian ang mapanganib, bagaman. Patuloy na dumarating ang malalakas na cultivator mula sa ibang mga shrine.
Babalik ako sa mga miyembro ng Earth Shrine. Damon, mag-ingat ka, sabi ni Qi Lianshan. Ang lahat ng mga miyembro ng shrines ay magkakapit-bisig upang agawin ang lahat ng Saint Lock hanggat maaari. Naiintindihan ko, kumaway si Linfang. Ang lugar na iyon ay tila walang hangganan. May mga tao sa lahat ng dako. Damon, malamig na sabi ng isang tao ng mga sandaling iyon. Ito ay Qiyong Haya. Malamig niyang sabi. Buhay kang lumabas. Napakaswerte mo, tumingin si Linfang kay Qiyong Haya, at mahinahong sumagot. Mukhang lumabas ka na umaasa sa lakas. Nagulat si Qiyong Haya, at ngumiti. Siyempre, maswerte ang sinumang lalabas sa Supreme Ancient Pit of Hell na buhay. Ngunit ngayon ay aasa tayo sa lakas para nakawin ang Saint Lock. Maging lubhang maingat bagaman. Malamang wala kang makukuha, pero maaari ka ring mamatay dito. Maraming salamat sa iyong payo. Malamig na sagot ni Linfang. Sa sandaling iyon, isang hindi nakikita at hindi nakikitang lakas ang pumuno sa hangin. Ang lugar na ito ay naglalaman ng ganap na walang lakas sa loob ng 1,000 taon at pagkatapos, isang beses bawat 1,000 taon, ito ay napuno muli ng mga enerhiya. May labasan doon, naisip ni Linfang. Ang canonization area ay tinatakan pagkatapos noon, hindi na makapasok ang mga tao, makaalis na lang. Matapos makuha ang Saint Lock, maaaring makatakas ang mga cultivator sa labasan. Gayunpaman, ang mas kaunting enerhiya ng swerte na nakuha ng isang cultivator, mas maliit ang pagkakataon na maging isa siyang saint gamit ang pamamaraang iyon. Nais ng malalakas na cultivator na makakuha ng lakas ng swerte hanggat maaari. Ama, tumingin ka doon. Ang mapa ng canonization area. Itinaas ni Aomo ang kanyang ulo at nakakita ng isang pattern. Ito ay isang mapa ng canonization area. Talaga, ito ang mapa ng canonization area. Tumilitaw ito sa langit. Kahanga-hanga yun, ngunit gagawin din itong mas komplikado ang mga bagay. Ang canonization area ay talagang may 8 exit, kaya ang mga taong nakakuha ng Saint Lock ay makakatakas sa 8 exit na iyon. Sabi ni Linfang, maraming tao ang nakatingin sa mapa sa langit. Ang mga nakapunta na doon 1,000 taon bago nagsimulang lumipat patungo sa gitna ng canonization area. Alam nila na ang kanilang mga pagkakataon na makakuha ng Saint Lock ay ang pinakamataas doon. Ama, hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang Saint Lock. Anong itsura? Tanong ni Aomo. Kumanda at malalaman natin ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Linfang, na nakatingin sa mapa. Mayroong ilang mga nakasisilaw na tuldok sa mapa, na parang may mahiwagang lakas. Isang dragon ang umawit, at isang nakasisilaw na gintong dragon ang lumitaw sa mapa. Kumislap ang mga mata ni Aomo. Ang ibig sabihin ng dragon na iyon ay Saint Lock. Sa tingin ko, Terena, sigaw ni Linfang. Bumangon si Aomo sa hangin ng buong bilis, marami pang ibang tao ang bumangon sa himpapawid. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2342, pag-aaway higit sa Saint Lock. Lumitaw ang nakakasilaw na gintong mga ilaw kung nasaan ang Saint Lock, at mahahanap ng mga tao ang mga coordinate sa mapa. Nang makita ni Linfang at ng lahat ng iba pang cultivator ang gintong dragon sa mapa, lahat sila ay nagsimulang lumipad sa direksyon na iyon. Ama, may impresyon ako na ang gintong dragon ay buhay at nakakatakot. Saint Lock ba talaga? Hindi mapakali na tanong ni Aomo. Saint Lock talaga. Sabi ni Linfang. Nagulat din siya. Ang gintong dragon ay kumikinang at napakabilis. Isang napakalaking pader ang lumitaw sa himpapawid, at ang dragon ay dumapo sa dingding bago dumaan dito. Ang gintong dragon ay umungal, sinusubukang tumakas, ngunit ang karamihan ay nakadama ng isang nakakatakot na layunin ng pagyayelo, pinalibutan nito ang dragon at nagsimula siyang nanlamig. Ang iba pang malalakas na cultivator ay may impresyon na ang kanilang mga kaluluwa ay magyayelo. Nag-freeze ang Saint Emperor. Tiningnan ni Linfang ang matandang nakaitim na damit sa pinakaharap. Si Linfang ay humanga. Si Saint Emperor Freeze ay napakalakas. Ama, dapat ba tayong umatake? Tanong ni Aomo. Sabik siyang sumubok. Huwag magmadali. Ito ay magiging isang matinding kompetisyon. Dapat tayong maging mapagpasensya, kung hindi, hahabulin tayo ng lahat. Sabi ni Linfang. Hindi siya sumali sa labanan. Maraming tao ang nag-iisip na katulad niya, at hindi umaatake. Si Qiyong Jiutian at Qiyong Haya ay nananatili sa gilid, masyadong kumikinang ang kanilang mga mata. Maraming Saint Lock ang lalabas sa canonization area, at walang gustong habulin ng iba. Ngunit ang ilang mga tao ay napakatiwala sa sarili, tulad ng Saint Emperor Freeze. Siya ay nagpakita sa harap ng dragon at iniunat ang kanyang kamay. Galit na umungol ang dragon at lalo pang nakasilaw sa kanaging mga ilaw. Kinuha siya ni Saint Emperor Freeze. Pansamantala, ang Saint Lock na iyon ay kanya. Maraming malalakas na cultivator ang sumugod sa kanya, ngunit si Saint Emperor Freeze ay bumaril sa malayo at malamig na sinabi. Mag-freeze. Nanlamig ang kapaligiran sa paligid niya. Walang sino man ang nang-ahas na lumapit sa kanya, kung hindi man ay maaaring mag-freeze ang kanilang mga kaluluwa, at maaari silang mamatay. Kumikislap ang mga ilaw, at nawala si Saint Emperor Freeze. Mayroon siyang napakalakas na teleportation technique. Habulin mo siya. Malamig na sabi ng ilang malalakas na cultivator. Walang gustong hayaan siyang makatakas kasama si Saint Lock. Gaano kalakas? Si Linfang ay namangha.
Ang nagyayelong daw ni Saint Emperor Freeze ay umabot na sa pinakamataas na antas, at sa kanyang teleportation technique, marami siyang magagawa sa maikling panahon. Si Saint Emperor Freeze ay marahil ang isa sa pinakamalakas na Saint Emperors na naruroon dito. Isang dragon ang umungal, muling lumitaw ang nakasisilaw na mga ilaw, at nabuo ang isang ice dragon. Ang karamihan ay natigilan. Isa pang dambuhalang dragon, ibang dragon. Saint Locke din ba? Pumunta ka. Ang malalakas na cultivator ay nagsimulang gumalaw patungo sa dragon, ngunit sa sandaling iyon, narinig nila ang isang dragon na umuungal ng napakalakas, sa likod ng gintong dragon at ng ice dragon, isang pulang dragon ang lumitaw, at pagkatapos ay isang apoy na dragon, at pagkatapos ay isang earth dragon, isang madilim na dragon, isang buhay na dragon. Lumitaw ang 7 dragon, lahat sila ay Saint Locke. Ang mga tao ay bumaril sa lahat ng direksyon patungo sa lahat ng mga dragon. Ang 7 dragon na iyon ay Saint Locke. O sila ba ay talagang isang cosmic body na kumakatawan sa Saint Locke? Ama, gusto ko ang maitim na dragon, tingnan natin. Sabi ni Aomo, at lumipad patungo sa napakalaking madilim na dragon. Dumaan siya sa harap ng maraming malalakas na cultivator, nakakamangha ang kanyang bilis. Siya ay naging isang sinag ng liwanag at tumawid sa canonization area sa isang kisap mata. Nakikita ko, maraming tao ang nag-aaway tungkol dito. Sabi ni Aomo. Naglabas si Linfang ng nakasisilaw na walang laman na mga ilaw sa kalawakan. Gumamit ng lakas ang mga tao para lumaban, hindi sila gumamit ng armas. Kung sino man ang maglakas loob na gumamit ng Saint's weapons, kung gayon ng iba ay gagawin, at ito ay magiging isang sakuna. Umungo si Aomo at pumasok. Napakabilis din ng maitim na dragon, ngunit pinalibutan siya ng maraming tao. Sumulyap ito sa kanila, parang buhay na buhay. Ama, ang taong iyon ay isang Great Oriental Greenfinch Rock mula sa Rock Clan. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Sabi ni Aomo kay Linfang. Ang isa na pinakamalapit sa maitim na dragon ay may golden holy helmet at matatalas na balahibo. Gusto rin ni Zhao Maoniao na nakawin ang Saint Locke ng Dark Dragon, Dam. Napakabilis niya. Nagmura si Aomo. Ang mga pakpak ng dakilang rock ay napakalaki at pinawi ang kalangitan, siya ay napakahanga. Tumalon si Aomo sa karamihan, ayaw niyang pabayaan ang Saint Locke ng Dark Dragon, ngunit sa sandaling iyon, ilang nakakatakot na matutulis na kuko ang gumalaw patungo dito. Nasira ang kapaligiran sa paligid ng lahat. Ang mga pakpak ng Great Oriental Greenfinch na si Rock ay naging matalas na mga espada at tinangay ang lahat ng bagay sa kanyang landas. Gaano kabilis. Si Linfang ay namangha. Naramdaman niya ang malakas na hangin na tumatama sa kanyang mukha. Ni hindi niya magawang sundan ng mata ang dakilang rock. Ang bilis ng Great Oriental Greenfinch Rock ay kahanga-hanga, ngunit inaasahan din. Ang iba pang malalakas na cultivator ay hum-attack ng mahabang mukha habang ang Great Oriental Greenfinch Rock ay tumakas kasama ang Saint Locke. Pinalibutan na siya ng mga ito, ngunit nakalusot siya at ngayon ay mahirap na siyang habulin. May natitira pang Saint Locke. Ang mga tao ay tumingin sa langit at napagtanto na walang Saint Locke na natitira sa mapa. Maraming malalakas na cultivator ang gustong makuha ang Saint Locke sa mga kumuha na nito. May nakatakas na, hindi niya kinaya ang pressure kaya nakatakas siya. Nakita nila sa mapa, may nakatakas kasama si Saint Locke. Ama, nararamdaman ko na ang Saint Locke ay hindi kapani-paniwala, ngunit ang pagnanakaw ng ilan ay magiging napakahirap. Sabi ni Aomo. Tumanggo si Linfang. Dinadagdagan lang ng Saint Locke ang tsansa na maging saint, hindi dahil may Saint Locke ka na siguradong magiging saint ka. Kung mayroon kang Saint Locke ngunit hindi maaaring maging isang saint, ito ay walang silbi. Gayunpaman, kung mayroon kang Saint Locke ng 7 dragon, kung gayon ang pagkakataon na maging isang saint ay napakataas. Sabi ni Aomo, na dinala si Linfang sa gitna ng canonization area. Ang Saint Locke ay humihina. Sabi ni Linfang nang makita niyang dahan-daang nag-disperse ang mga ilaw. Ang malalakas na cultivator ay dahan-daang inuubos ang Saint Locke. Damon. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Si Ye Ji-yun iyon. Nandito ka rin. Tumiti si Linfang. Oo, gusto ko ring subukan ang swerte ko. Tumiti si Ye Ji-yun. Kaya, sa tingin mo ba ay makakakuha ka ng ilang Saint Locke? Hindi ka kailangan. Masyadong maraming malalakas na cultivator. Madaling sagot ni Linfang. Talaga. Ang isang iyon ay napakalakas. Nakita ko siyang lumaban, nakakatakot siya. Sabi ni Ye Ji-yun sabay turo sa isang tao. Nakita ni Linfang ang isang cultivator na nakaitim na damit, ang kanyang chi ay malakas. Palaging may mga mahuhusay na individual na nagtatago. Sang-ayon ni Linfang. Sa sandaling iyon, lumingon ang tao. Ang kanyang mga mata ay duguan at mapagmataas. Para siyang demonyo mula sa hukay ng impyerno. Siya yun. Nagulat si Linfang, nakilala niya ang lalaki. Paano siya mukhang masama ngayon? Nagulat si Linfang. Ayon sa mga alamat, pagkatapos ni Haring Chu, isa pang henyo ang lumitaw sa Chu clan, ngunit siya ay nabaliw. Magiging mabaliw din ba si Chu Chun-kyu ngayon? Dahil ang cultivator na iyon ay si Chu Chun-kyu. May mali. Iyan ang chi ng Supreme Ancient Pit of Hell. Siya ay lumabas sa Supreme Ancient Pit of Hell, kaya maaari bang sumipsip siya ng ilang masasamang nilalang doon? Naisip ni Linfang. Posible ang lahat pagdating kay Chu Chun-kyu, baliw siya.
Sa Supreme Ancient Pit of Hell, nagkaroon ng maraming nakakatakot na nilalang, demonyo, at bangkay. Napuno ito ng kamatayan. Malamig nang umiti si Chu Chun Kiyu kay Lin Fang. Kumunat ang noo ni Fang. Nakilala ba siya ni Chu Chun Kiyu? Ama, Saint Locke, 3 gintong ibon. Biglang sigaw ni Aomo. Sa hindi kalayuan sa kanila, 3 ibon ang lumipat sa magkaibang direksyon. Nawala ang isang ibon. Si Lin Fang ay natulala. Isang ibon ang biglang naglaho ng kasing bilis ng pagpapakita nito. May mali. Napunta siya sa ilang bakanting lakas ng espasyo. Nandyan siya. Nakita ni Lin Fang ang muling paglitaw ng ibon. Ang figure ng ibon sa kabilang panig ay patuloy na kumikislap. Ang huling ibon ay patuloy na sumipol, lumilitaw ang mga bitak sa kapaligiran sa paligid. Ito ay gumagalaw ng napakabilis. Iyon ay isang nakakatakot na walang laman na enerhiya sa espasyo. Kinokontrol ng mga ibong iyon ang walang laman na enerhiya sa espasyo. Sa 3 pinagmumulan ng Saint Locke na iyon, ang sinumang malakas na cultivator ay maaaring maging isang saint. Naisip ni Lin Fang. Maraming cultivator na kumokontrol sa walang laman na lakas ng espasyo ang naunawaan iyon at nagsimulang humabol ng mabilis. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2243, Paglamon sa Saint Locke. Ang lahat ay kumbinsido na ang Saint Locke ng 3 ibong iyon ay hindi kapani-paniwala. Dahil dito, malaki talaga ang tsansa na maging mga saint. Ama, anong ibon ang dapat nating habulin? Tanong ni Aomo kay Lin Fang. Yung may mga bitak. Sabi ni Lin Fang. Sa 2 iba pang mga ibon, ang isa ay may mga kakayahan sa teleportasyon at ang isa ay kinokontrol ang lakas ng walang laman, ang paghabol sa kanila ay napakahirap. Kahit na ang iba pang malalakas na cultivator ay alam na mahirap hulihin sila. Ang lahat ng mga ibon ay hinahabol ng malalakas na cultivator sa paligid ni Lin Fang. Ang kanilang chi ay mabangis, lalo na ang mga taga-shrine. Magkapit kamay sila para habulin ang mga ibon kaya nagbanta sila sa iba. Tumigil ka, malamig na sabi ng isang tao. Kumikislap ang mga ilaw at pinalibutan ang dambuhalang ibon na iyon. Gayunpaman, ang dambuhalang ibon ay sumipol at nagpatuloy sa pagsulong, na nagpakawala ng nakakatakot na paputok na walang laman na kalawakan. Hindi nagpahuli ang malalakas na cultivator na naghahabol, lalo pa itong na-pressure sa sobrang galit. Ang bilis nito ay hindi kapani-paniwala. Sabi ni Aomo. Ginagamit na niya ang maximum speed niya, kasing bilis ng kidlat, pero napakabilis ng ibon, dahan-dahan lang silang lumalapit. Gusto din ng mga miyembro ng Fire Shrine na habulin ang ibong ito, sa isip ni Lin Fang, na lumilingon sa paligid. Si Qiyong Jiutian ay mukhang malamig at hiwalay. Gusto ng lahat ng Saint Locke. Kinailangan nilang lahat na gamitin ang kanilang buong lakas upang habulin ang ibon. Hindi siya masyadong malakas. Sabi ng isang malakas na cultivator sa grupo ng mga tao mula sa Fire Shrine. Oo, hindi namin sinubukang makuha ang Saint Locke sa Siyam na Dragon. Dahil nagpa siya tayong habulin ng isang ito, kailangan nating gawin ang lahat para makuha ito. At ang pinakamahirap ay darating pa, sabi ni Qiyong Jiutian. Kailangang makuha ng Fire Shrine ang isang ito. Ang dambuhalang ibon ay kumokontrol din sa lakas na sumisira sa kapaligiran. Malamang na related ito sa Saint Locke na meron siya. Kung mahuhuli natin siya, magkakaroon din tayo ng hindi kapani-paniwalang spell. Sabi ni Qiyong Haiya. Ang grupo ng mga tao ng apoy ay nakasakay sa isang dambuhalang apoy na taybak na gumagapang sa kalangitan sa napakabilis, kasunod na apoy. Damon. Sabi ng matabang lalaki kay Lin Fang sa sandaling iyon. Tumiti si Lin Fang at sinabing, mataba, gusto rin makuha ng mga tao mula sa Soul Shrine ang ibong iyon. Hindi ako ganoon kinpersado, kung gusto mo siya, matutulungan kita. Sabi ng matabang lalaki, pakiramdam niya ay may utang siya kay Lin Fang, dahil kung wala si Lin Fang, hindi niya iiwan na buhay ang Supreme Ancient Pit of Hell. Sige, tulungan mo akong harangan ng iba. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Walang problema. Medyo malakas ako. Tawa ng matabang lalaki, natatakpan ng laman ng kanyang mga mata sa tuwing ngumingiti o tumatawa. Akin, sabi ng isang malakas na cultivator, na iniunat ang kanyang mga kamay patungo sa ibon. Gayunpaman, nang mahawakan niya ang ibon, naging ilusyon ang huli at tumaas ang taas. Ang mukha ng malakas na cultivator ay nanigas sa pagkagulat. Boom! Natangay ng malakas na hangin ng ilang mga cultivator. Paano ito posible? Natigilan ng taong sinubukang agawin ang ibon sa kanyang mga kamay. Nagulat din ang mga humahabol sa mga ibon. Talaga kayang basagin ng ibong iyon ang kapaligiran at mawala sa loob para ay teleport ang sarili. Paano siya mahuli kung gayon? Tanong ni Lin Fang. Naiinis siya, mali ba ang napili niyang ibon? Ang dambuhalang ibon ay dumaong sa tuktok ng isang bundok at huminto. Matalim ang tingin nito sa mga tao. Mukha itong natuwa at nanunuya. Tumigil din ang malalakas na cultivator na humahabol dito at pinagmasdan ito. Ang kanilang mga mata ay kumikinang. Susubukan ko. Sabi ng isang malakas na cultivator, na sumulong. Walang pumihil sa kanya na subukan. Napakalakas ng kanyang bakanteng espasyo. Iniunat niya ang kanyang mga kamay upang saluhin ang ibon, ngunit tulad ng ilang sandali ay wala siyang nahuli kundi hangin. Iyan ay. Ang malakas na cultivator ay namangha, ang kanyang mukha ay nanlamig. Sirain mo siya. Malamig na sabi ni Qiyong Haiya.
Lumitaw ang apoy sa paligid niya at itinapon niya ang sarili sa ibon, may mga kadena na gawa sa apoy na lumitaw sa paligid ng ibon. Ang ibon ay tumingin sa kanya ng masama, na para bang ang apoy ay masyadong mahina para sa kanya. Ang pagkuha ng Saint Lock at pagiging isang saint ay hindi madali. Pag-iisip ni Lin Feng. Sinabi ni Aomo. Ama, kinokontrol ng ibong iyon ang lakas na nakakasira sa kapaligiran. Para dito, ang lahat ay walang laman, ang pag-atake sa kanya ay walang silbi, tanging ang mga saint ang maaaring umatake dito. Ngunit mayroon kang isang mahiwagang lakas, kaya maaari mong subukan at makita kung ang iyong mga pag-atake ay gumagana sa kanya. Sa katunayan, isang nakakatakot na walang laman na pag-atake sa kalawakan ang maaaring gumana sa ibon, ngunit ang lakas ni Lin Feng ay iba sa ibang tao. Kinokontrol niya ang lakas ng Diyos, Diyos. Kung hindi pinaalalahanan ni Aomo si Lin Feng tungkol dito, hindi niya ito iisipin. Pagkatapos ng unang lalaki, sinubukan ng ibang tao, ngunit ito ay walang silbi. Binitawan ni Lin Feng ang lakas ng Diyos, at nagpa-flash pasulong. Nang makita iyon ni Qiyong Haiya, malamig siyang umungot. Ngunit ang ibon ay biglang hindi makawala sa pag-atake ni Lin Feng, at nagsimulang magpumiglas. Aomo! Sigaw ni Lin Feng. Ama! Sigaw ni Aomo. Buksan ang iyong bibig. Sabi ni Lin Feng. Umungo si Aomo, itinulak ng lakas ng Diyos ni Lin Feng ang ibon sa bibig ni Aomo. Isang nakakatakot na lakas ng Saint Lock ang nagsimulang damaloy sa katawan ni Aomo. Naging nakasisilaw ang maitim niyang kaliskis. Ang iba ay namangha. Naabsorb ni Aomo ang Saint Lock. Pumunta ka, bulong ni Lin Feng. Hindi niya akalain na gagana ito. Umungo si Aomo at umikot sa hangin. Isang fireball ang putok kay Lin Feng. Si Aomo ay tumaas ng mas mataas, habang ang ilang mga kadena ng apoy ay lumitaw sa paligid niya at ni Lin Feng. Magpakaliit ka, ako na ang bahala. Sigaw ni Lin Feng. Si Aomo ay naging maliit at pumunta sa mga bisig ni Lin Feng. Kailangan niyang protektahan ang Saint Lock. Mag-ingat ka, ama. Sabi ni Aomo. Iniwasan ni Lin Feng ang pag-atake at naglabas ng bakanteng espasyo, pagkatapos ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat. Damon, tumigil ka, malamig na sigaw ni Qiyong Haiya. Pinalibutan siya ng malalakas na cultivator ng Fire Shrine. Mataba, sigaw ni Lin Feng. Tumanggo ang matabang lalaki, at galit na sumigaw. Nayanig ang mga tao dahil sobrang lakas ng boses niya. Nagkaroon sila ng impresyon na ang kanilang mga kaluluwa ay sisabog, at ang mundo sa kanilang paligid ay gumuho. Kahit nahanda si Lin Feng, nanginginig din ang kanyang kaluluwa. Malakas ang mga atake ng taong matabang iyon at naapektuhan din siya. Tama na, sabi ni Lin Feng. Gusto pa rin niyang atakihin ang Qiyong Haiya, ngunit ang pag-atake ng matabang lalaki ay tumama sa lahat, kaya pinalampas niya ang pagkakataong umatake. Ngunit habang ang mga tao ay nanginginig, nagpumiglas si Lin Feng at nagsimulang umalis sa kanyang pinakamataas na bilis. Bastos. Hindi sapat ang cultivation level ng Black Dragon na iyon, ginawa mo siyang sumipsip ng Saint Lock, sayang to. Galit na sigaw ng ilang tao. Ngunit ito ay walang silbi. Nakuha na ni Lin Feng kay Aomo ang Saint Lock. Maraming tao ang tumigil at tumingin sa dalawa pang ibon. Baka magkaroon sila ng pagkakataon doon. Ngunit ang mga miyembro ng Fire Shrine ay ayaw sumuko at nagpatuloy sa paghabol kay Lin Feng, na ikinagalit niya. Damon. Sigaw ni Qi Lianshan. Tumingin siya sa matabang lalaki at nagtanong. Ano ang nangyayari? Tulungan mo ako. Sigaw ni Lin Feng. Tumanggo si Qi Lianshan at nag-flash forward, nagpakawalan ng nakakatakot na lakas. Ang iba ay lahat ay may impresyon na sila ay natigil sa paglipat ng mga buhangin. Mabuti. Masayang sabi ni Qi Lianshan. Masaya si Lin Feng na may mga taong tumulong sa kanya. Qi Lianshan, mataba, huwag kang magdulot ng gulo. Malamig na sabi ni Qiyong Jiutian sa 2 taong iyon. Talagang magdudulot tayo ng gulo. Sabi ni Qi Lianshan. Nagkibit balikat ang matabang lalaki at sinabi. Parang gusto ko rin magdulot ng gulo. Qi Lianshan, lumaban ka sa Qiyong Jiutian. Mataba, harangin mo ang 2, ako na ang bahala kay Qiyong Haiya. Sabi ni Lin Feng. Tumanggo ang 2 tao. Malamig na ngumiti si Qiyong Haiya. Masyadong masungit si Damon. Ama, dapat ba akong tumulong? Tanong ni Aomo. Gusto rin niyang lumaban. Hindi na kailangan. Kumusta ang pakiramdam mo? Sabi ni Lin Feng. Gusto kong makuha ang Saint Lock ng 2 pang ibon. Ang Saint Lock na ito ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang lakas ng bakanteng espasyo, mukhang celestial daw. Napakalakas nito. Hindi mo dapat binigay sa akin. Sabi ni Aomo. Walang problema. Kahit na hindi ka maaaring maging isang saint ngayon, magkakaroon ka ng pagkakataon sa hinaharap. Hindi ako katulad mo, hindi ko kailangan ng Saint Lock. Lin Feng. Sumirit si Aomo at ipinagpatuloy ang pag-asimilasyon ng Saint Lock. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 2344, Pagpatay. Nag-away sina Qi Lianshan at Qiyong Jiutian. Nakakatakot ang apoy ni Qiyong Jiutian, ngunit malakas din si Qi Lianshan, at patuloy siyang inaatake at pinipilit siyang paatros. Qiyong Jiutian, magkakaroon tayo ng malaking laban ngayon. Masayang sigaw ni Qi Lianshan, na inaapi si Qiyong Jiutian. Pareho silang napakalakas, Saint Emperors ng pinakatuktok ng Shengdi Layer.
Pinagtawanan ng matabang lalaki ang dalawa pang cultivator ng Fire Shrine. Siya ay lubhang mapanganib, at alam nila ito. Nag-aaway sina Linfang at Qiyong Haiya. Lumakas ang enerhiya patungo kay Linfang. Malamig na ngumiti si Qiyong Haiya at sinabing, "Huling beses, nakatakas ka. Ngayon, hindi ako gagawa ng parehong pagkakamali at hahayaan kang tumakas." "Mangarap pa," sagot ni Linfang na malamig na nakangiti. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung mapatay niya ang isang miyembro ng Fire Shrine. Manggahas ba ang Fire Shrine na pumunta at magsimula ng digmaan laban sa World Clan, kahit na sila ay isang shrine? Patuloy na inaapi ng Fire Shrine si Qingfang. Gusto ni Qiyong Haiya ng alyansa sa kasal sa Void Phoenix Clan gamit si Qingfang. Kung namatay si Qiyong Haiya, mawawala ng bisa ang alyansang iyon ng kasal. Malamig na ngumiti si Linfang, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Isang nakakatakot na bolang apoy ang lumitaw at pinalibutan si Linfang. Naramdaman ni Linfang na siya ay nasa karagatan ng apoy. Kumunat ang noon niya kay Qiyong Haiya. Gusto rin siyang patayin ni Qiyong Haiya. Dahil sa ganoong paraan, hindi ako magiging magalang. Nanumpa si Linfang. Ang kanyang mga mata ay biglang naging itim at isang cage of darkness ang lumitaw sa paligid ng Qiyong Haiya. Nagulat si Qiyong Haiya. Siya ngayon ay nasa isang madilim na ilusyon, walang buhay doon, tanging kamatayan at lamig. Dumagundong ang lupa at langit sa paligid niya. Ang lakas ng Diyos ay sumalakay sa mundong iyon, at ito ay naging isang kaharian ng kamatayan. Nakaramdam ng lamig ng yelo si Qiyong Haiya, nanginginig siya. Naglabas siya ng higit pang mga apoy, at sa likod niya, isang nakakatakot na espiritual na apoy ang lumitaw. Nagsindi ang mga ilaw, itinapon ni Qiyong Haiya ang sarili kay Linfang. Siyam na espiritual na bolang apoy ang lumitaw at binaril sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, isang napakalaking itim na kamao ang lumitaw at lumipat patungo sa kanyang ulo, na pinilit na umatras ng mabilis. "Hindi ka makakaalis sa mundo ng kamatayan ko," sabi ng isang boses. Nakita ni Qiyong Haiya si Linfang na lumitaw sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, si Linfang ay mukhang isang Diyos ng kamatayan, isang sinaunang demonyo, agresibo at nakakatakot. Naramdaman ni Qiyong Haiya na nagbago ang chi ni Linfang at nagulat siya, ang mundo ba ay isang kasanayan ng World Clan? Kumikislap ang mga ilaw at lumitaw ang isang kamay ng apoy, na puno ng apoy na chi ang hangin. Gumalaw din si Qiyong Haiya, ang napakalaking kamay ng apoy na bumaril kay Linfang. Naglalaman ito ng kaunting lakas ni Saint. Si Linfang ay napapaligiran ng napakalaking kamay na iyon, na parang hola. Gumagamit si Qiyong Haiya ng Sans Weapon. Nagpakawala si Linfang ng lakas ng demonyo, na tumakas sa hangin. Kinuha ni Linfang ang Great Demon Halberd of Desolation at isang nakakatakot na lakas ng demonyo ang bumangon at inalis ang lahat. Ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation ay gumapang sa kalangitan at sinira ang dambuhalang apoy habang patuloy na sumusulong si Linfang. Mahina. Walang emosyong sabi ni Linfang kay Qiyong Haiya. Nakatitig si Qiyong Haiya sa Great Demon Halberd of Desolation, at nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Paano naging posible iyon? Ito ay ang Sans Weapon na nakita nila sa Supreme Ancient Pit of Hell. Paano ito nakuha ni Linfang? Sa una, gusto kong magkaroon ng patas na pakikipaglaban sa iyo, ngunit hindi ka karapat-dapat ng patas na pagtrato. Sabi ni Linfang. Nawala siya, kumislap ang walang laman na mga ilaw, at muling nagpakita sa harap ng Qiyong Haiya. Ang kanyang dakilang Demon Halberd of Desolation ay sumulong ng may hindi matitinag na kalooban at sinira ang lahat sa daan. Hindi. Naramdaman ni Qiyong Haiya ang nakakatakot na kapangyarihan ng Great Demon Halberd of Desolation, hindi niya ito kayang kalabanan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, at may isang bagay na nabasag ng malakas. Sinira ng dakilang Demon Halberd ng Desolation ang kanyang mga kamay. Mamatay. Malamig na sigaw ni Linfang. Ang Great Demon Halberd of Desolation ay damaykit patungo sa lalamunan ni Qiyong Haiya. Sira. Bulyo ni Linfang habang ang katawan ni Qiyong Haiya ay kinakalawang ng lakas ng demonyo at naging demon chi. Hindi siya saint, madaling masira ang katawan niya gamit ang Saint's Weapon. Inalis ni Linfang ang Great Demon Halberd of Desolation at nawala ang hola. Muli siyang lumitaw sa labas at sumigaw. "Qi Lianshan, mataba, narito." Tiningnan ni Qi Lianshan at ng taong matabang si Linfang. Nang makita nilang wala na doon si Qiyong Haiya, sila ay namangha. Pinatay ba talaga ni Linfang si Qiyong Haiya? Si Qiyong Jiutian at ang iba pang miyembro ng Fire Shrine ay natigilan. Si Qiyong Jiutian ay pinatay. Gayunpaman, walang pakialam si Linfang, tiningnan niya si Qi Lianshan at ang matabang lalaki, at sabay silang umalis ng buong bilis. "Damon, masyado kang matapang." Natutuwa ang matabang lalaki kay Linfang. Kahit na ito ay ang canonization area at ang pagkamatay ay isang panganib na pinagkasunduan ng lahat ng mga cultivator, mayroon pa ring ilang mga tao na hindi gustong patayin ng ibang tao, tulad ng mga miyembro ng Fire Shrine na ang pangalan ng pamilya ay Qiyong. Ngunit si Damon ay nabaliw, napatay niya si Qiyong Haiya. Hindi hinabol ni Qiyong Jiutian at ng iba pa si Linfang. Ito ay walang silbi. Hindi nila akalain na si Qiyong Haiya ay papatayin. Naglakas loob si Damon na patayin siya. Wala naman talagang kwenta diba? Si Qi Lianshan, mataba, since nahanap din natin ang isa't isa dito, magkapit kamay tayo, okay.
Gusto ko ang dalawa pang ibon. Pagkatapos nito, kung may lumitaw na mga ibon na may Saint Lock na kailangan mo, tutulungan din kita. Ano sa tingin mo? Walang pakialam na sabi ni Linfang, na parang walang importanteng nangyari. Wala siyang pakialam kay Qiyong Haiya, namatay si Qiyong Haiya dahil hinabol siya ng mga miyembro ng Fire Shrine. Malamang naintindihan nila iyon. Kalokohan, ang brutal mo. Susundan kita. Natatawang sabi ni Qi Lianshan. Tumiti ang matabang lalaki at sinabi. Sige, magkapit kamay tayo. Ang ilang mga tao ay nakikipaglaban sa isang ibon at ang isa ay lumilipad pa rin. Saan tayo pupunta? Pumunta tayo sa nag-aaway na, sabi ni Linfeng, binilisan. Lahat sila ay naging mga sinag ng liwanag, mabilis na nakarating sa larangan ng digmaan. Patuloy na lumilipad ang dugo. Isang malakas na cultivator ang pinatay ng isang grupo ng mga tao, at muling lumitaw ang Saint Lock. Nang ang isang cultivator na nagnakaw ng Saint Lock ay pinatay, hanggat hindi niya ito na-asimilasyon at binago, muling lumitaw ang Saint Lock. Para sa isang tulad ni Aomo, ang pag-asimilasyon ng Saint Lock ay napakahirap, isang mahabang proseso. Kailangan niyang pag-aralan ito habang ina-asimilasyon, o wala itong silbi. Naunawaan ng lahat iyon. Sa makatuwid, nang dumating si Linfeng at ang iba pa, malamig na tumingin sa kanila ang lahat. May Saint Lock sa katawan ni Aomo, kitang-kitang kumikinang. Ito ay maliwanag na maliwanag, mayroong kahit isang Saint's weapon dito. Naramdaman ng matabang lalaki ang isang nakakatakot na chi. Iwan mo na sa amin to, please. Kung muling lumitaw ang Saint Lock, hindi namin susubukan at kunin ito. Sabi ng isang malakas na cultivator mula sa Empty Space Shrine. Talagang gusto nila ang Saint Lock ng ibong ito, naglalaman ito ng walang laman na lakas ng espasyo. Gusto mong ipaubaya namin sa iyo, pero paano kung hindi ipaubaya sa iyo ng iba? Sa huli, baka hindi mo ito mapanatili, at pagkatapos ay huwag mong sabihin sa akin na hindi mo susubukang makuha ang iba. Malamig na sabi ng iba pang malalakas na cultivator. Tulad ng sinabi mo, kung walang magnanakaw nito sa amin, hindi namin kukunin ang iba, ngunit kung hindi namin makuha, patuloy kaming magsusumikap na makuha ang Saint Lock. Ano ang gagawin mo? Sagot ng mga cultivator ng shrine, naglabas ng walang laman na lakas ng espasyo. Hindi ako maaaring sumuko. Malamig na sabi ng isang malakas na cultivator. Nakasuot din siya ng walang laman na space robe. Lumitaw ang isang magaan na kurtina sa paligid niya. Mataba, pigilan sila, ngunit mag-ingat, huwag hayaang makaapekto sa akin ang iyong pag-atake. Sabi ni Linfeng ng telepatiko. Tumanggo ang matabang lalaki at dahan-daang lumapit sa grupo. Isang sinaunang salamin na tila isang kalasag ang lumitaw sa kanyang kamay, itinapon niya ito at sumigaw ng galit. Ang soundwave na dulot ng kanyang boses ay tumalbog sa salamin at kagad, lahat ay natigilan, ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig. Sa sandaling iyon, tinakpan ng liwanag ang ibon, lumitaw ang isang napakalaking set ng mga panga at nilamon ng ibon. O hindi. Nakita ng mga tao ang isang nakasisilaw na espada na bumaril kay Linfeng, at nawala siya sa lakas ng kalawakan at muling lumitaw sa di kalayuan. May naglabas ng mga sinaunang imprint upang palibutan siya, ngunit ang dakilang demon halberd ng desolation ni Linfeng ay gumuhit sa kalangitan at ang mga sinaunang imprint ay nabasag. Ang malakas na cultivator na nagpalaya sa kanila ay namangha, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2345, Pagbabantay sa Gateway. Ama, ang galing. Bulalas ni Aomo matapos masipsip ang ibon. Hindi binaygo ng taong matabang si Linfeng, at ang kanyang Saint's weapon ay napakalakas, natigilan ang lahat sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos noon, lumipad palayo sina Linfeng at Aomo. Anong pakiramdam mo? Tanong ni Linfeng kay Aomo. Naglalaman ito ng isang hindi kapani-pani walang laman na lakas ng espasyo, ito ay nasa utak ko ngayon. Kung ako ay isang cultivator ng pinakatuktok ng Shengdi layer, talagang magiging isang saint ako ngayon. Sa kasamaang palad, mabagal lang ang pag-aaral ko. Pag-amin ni Aomo. Tuwang-tuwa siya. Kailangan kong pag-aralan ito ng mahinahon. Ikaw na bahala sa iba, mag-ingat ka. Sige, mag-aral ka, ipaubaya sa akin ang natitira. Kung makuha ko ang Saint Lock ng huling ibon, tatawagan kita. Sabi ni Linfeng. Umihip ang hangin habang hinahabol siya ng isang grupo ng malalakas na cultivator. Napakabilis nila. Hindi lumingon si Linfeng, sumulyap lang siya sa mapa sa langit paminsan-minsan. Lumipat siya patungo sa huling ibon, sa wakas ay naabutan na ito ng malalakas na cultivator at may nakahuli na. Kailangan ni Aomo ang 3 ibon, ang Saint Lock ay magiging kumpleto lamang kung makuha niya ang 3 sa kanila, naisip ni Linfeng na kumikilos ng kasing bilis ng kidlat. Sinulyapan niya ang labanan. Inalis na ng mga tao ang Saint's weapons, at sunod-sunod na namamatay. Ang lahat ay mapagbantay, at ang isa na nakakuha na ng Saint Lock ay napuno ng dugo. Maaari siyang mamatay anumang oras, ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya namatay ay ang mga tao ay nagsisikap na mag-isip ng isang diskarte para sa kanilang sarili. Kung ninakaw nila ito ngayon, kung gayon ang iba ay palibutan sila. Sa sandaling iyon, tila huminto ang lahat, at lumitaw ang isang figure sa harap ng kumuha ng Saint Lock. Isang nakakatakot na si Batang tumama sa kanyang ulo at isang ilusyonaryong kamay ang nakasara sa kanya. Hinawakan siya ng kamay, at umalis ang figure kasama ang cultivator.
Masyado kaming mabagal. Nanlamig ang mga mukha ng karamihan. Masyado silang mabagal. Nakaramdam sila ng sobrang bagal. Matapos mawala ang taong iyon, isang nakakatakot na alon ang humampal sa kanila, maraming tao ang umatras. Napakalakas ng Saint's weapon. Naglalaman ito ng lakas ng deceleration. Parang tumigil ang oras. Hindi tumigil si Lin Fang. May mga taong humahabol sa kanya. Nakakuha na si Aomon ng 2 ibon, paano siya titigil? May Saint Lock doon. Sigaw ng isang tao. Sinundan siya ni Lin Fang. Napagtanto ni Lin Fang na ang taong iyon ay hindi masyadong mabilis ngunit mayroon siyang 2 hindi kapani-paniwalang sans weapons. Ang isa sa kanila ay isang disc na naglalaman ng deceleration ng enerhiya ni Saint at nagpabagal sa kanyang mga kaaway. Ang isa ay isang nakakatakot na matulis na sibat. Ginamit niya ang sibat na iyon para pumatay ng maraming tao kanina. Sa 2 sandata na iyon, talagang mapag-aalinlanganan siya. Ayan. Sinulyapan ni Lin Fang ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation. Ito ay isang mataas na antas ng sans weapon. Madali niyang mapatay ang lalaki sa pamamagitan nito. Binilisan ni Lin Fang, hindi na siya makakalipad ng mas mabilis. Nakarinig ng sonic boom ang mga tao sa paligid. Dahan-dahan niyang inalis ang mga taong nasa likod niya. Tanging ang mga taong kumokontrol sa mga enerhiyang nauugnay sa bilis ang patuloy na humahabol sa cultivator. Ang nakakuha ng Saint Lock ay lumingon at tumingin muli kay Lin Fang, malamig na ngumiti. Si Lin Fang ay may Saint Lock, isang nakakatakot na Saint's weapon, at naglakas loob na habulin siya, gusto niya talagang mamatay. Muling pinaandar ng cultivator ang kanyang disc, biglang umikot at ang disc ay nagkalat ng mga ilaw na pumuno sa hangin. Napakalakas ng mga ilaw ng deceleration kaya naging magulo ang espasyo at oras. Naramdaman ni Lin Fang ang isang invisible at intangible na lakas na pumapalibot sa kanyang katawan. Naninigas ang kanyang mga kalamnan habang bumabagal sa kanyang kalooban. Gumalaw ang sibat patungo sa kanyang ulo, hindi napigilan. Gusto ng cultivator na iyon na patayin si Lin Fang sa lalong madaling panahon. Si Lin Fang ay basang-basa ng malamig na pawis. Nakakatakot ang lalaking ito. Naglabas si Lin Fang ng isang kahangahangang lakas. May Diyos siyang lakas, paano siya uupo at maghihintay sa kamatayan? Pumasok ka, malamig na sabi ni Lin Fang. Lumitaw ang Cage of Darkness, ngunit winasak ng sibat ang Cage of Darkness at nagpatuloy sa pagbaril patungo kay Lin Fang. Mahusay na empty technique. Tumalon si Lin Fang sa walang laman na kalawakan at naglabas ng lakas, pagkatapos ay ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation ay gumapang sa kalangitan. Ang sibat ay tumusok sa walang laman na lakas ng espasyo at lumitaw sa harap ni Lin Fang. Gayunpaman, ang Great Demon Halberd of Desolation ni Lin Fang ay gumagalaw patungo sa lalamunan ng kanyang kaaway at pinugutan siya ng ulo. Gaano kadelikado? Umalis si Lin Fang sa bakanteng espasyo at ang nakakatakot na sibat ay lumipat na sa likuran niya. Kung hindi niya ginamit ang Great Empty Space Technique, namatay na siya. Napuno ng hangin ang isa pang nakakatakot na chi. Nagpatuloy si Lin Fang na lumipad pasulong ng buong bilis. Pagkatapos, tinawagan niya ulit si Aomo para kainin niya ang lalaki. Ama, nasa akin ang 3 ibon na sunlock, ngunit ngayon ang sitwasyon ay mahirap para sa iyo, lahat sila ay naghahabol sa iyo. Oo, kailangan kong tumakas. Sabi ni Lin Fang. Kung palibutan siya ng isang grupo ng mga tao na may Saint's weapons, tiyak na mamamatay siya. Kung hindi, nakakuha lang siya ng 2 nakakatakot na Saint's weapons. Ngunit sa pagkakataong ito, nakakuha na si Lin Fang ng 3 ibon na Saint Lock at ang malalakas na cultivator sa likod ay hindi pabayaan ang bagay na iyon. Lahat sila ay hinahabol siya ng mabilis hanggat maaari. Malamig na ungol ni Lin Fang. Mahigpit niyang hawak ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation at ang kanyang chi ay nagbabala. Ang Great Demon Halberd of Desolation ay isang high-level na Saint's weapon, ngunit hindi talaga naiintindihan ni Lin Fang ang partikular na lakas nito. Baka masyado pa siyang mahina. Hindi niya ito magagamit upang lampasan ang lahat ng mga kuta. Ngunit kahit nasa ganitong paraan, ito ay sapat na nakakatakot. Gusto nilang mamatay. Lumapag si Lin Fang sa tuktok ng isang bundok at biglang huminto. Kinokontrol ng 2 pinakamabilis na cultivator sa likod niya ang walang laman na lakas ng espasyo at patuloy na lumilipad patungo sa kanya. Ikulong. Malamig na sabi ni Lin Fang. Biglang nakita ng 2 cultivator ang kadiliman sa paligid nila. Ginamit nila ang kanilang Saint's weapons para sirain ang hola, ngunit ang dakilang Demon Halberd of Desolation ay tumatama sa kanila. Namutla ang kanyang mukha. Naglabas siya ng mas maraming bakanteng lakas sa espasyo hanggat kaya niya. Boom! Ang Great Demon Halberd of Desolation ay naglalaman ng isang nakakatakot na kapangyarihan ng Saint. Agad na kinagat ng demonyong si Chi ang katawan ng cultivator na iyon, at siya ay nawala. Takot na takot ang isa kaya mabilis siyang tumakas. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang Saint's weapon at umatras. Bumalik siya sa tuktok ng bundok, mukhang walang pakialam. Tumigil lahat ang malalakas na cultivator na humahabol sa kanya. Si Lin Fang ay mayroong Great Demon Halberd of Desolation, mukha siyang demonyong hari. Malamig niyang sinabi sa mga tao. Nasa akin ang 3 ibon, at kung may umatake sa akin, masisiguro kong papatayin ko sila. Lumabas kami sa Supreme Ancient Pit of Hell, mga rogue ng lahat ng uri na tumatakbo ng ligaw. Kaya mag-ingat ka, lumabas ka rin sa Supreme Ancient Pit of Hell.
Ang kanyang halberd ay naglalaman ng nakakatakot na demonyong saint, maaaring ito ay mula sa Supreme Ancient Pit of Hell. Nakita ni Lin Fang ang nakakatakot na mga gintong ilaw na lumitaw sa kanyang paligid. May nag-charge sa kanya, sinusubukan siyang durugan. Nagsimulang damyugo si Lin Fang, pumuputok ang kanyang balat. Laban sa gayong nakakatakot na pag-atake, tanging isang taong may katawan ng saint ang makakalaban. Gusto mong mamatay? Malamig na sabi ni Lin Fang. Bigla siyang naglaho, nag-condense ng bakanting espasyo at wind cosmic energies sa Great Demon Halberd of Desolation, at nahak nito ang kanyang attacker at agad siyang pinatay. Hindi nakikialam ang mga tao sa likod. Napagtanto ng mga gustong umatake na huli na ang lahat. Si Lin Fang ay nakabalik na sa tuktok ng bundok, nakatayo doon na parang demonyong hari. Sa halberd na iyon, maaari niya tayong patayin sa isang welga. Namangha sila, hindi siya nagsinungaling sa kanila. Kung may manggahas na umatake, papatayin niya agad sila. Napakabilis, may lalabas pang Saint Lock. Mananatili ka ba dito at mag-aaksaya ng oras mo? Hiwalay na tanong ni Lin Fang. Ang mga mata ng karamihan ay kumikinang. Masyadong mabilis si Lin Fang, at ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation ay nakakatakot.